Bisperas ng bagong taon taong 2019 ay abala ako sa pag-aasikaso ng mga handa. Pagkagising ko pa lang ay agad na ako naghanda ng mga iluluto dahil marami rin akong kailangang lutuin. Maagang nawala ang mga magulang ko kaya mag-isa kong ginagawa ang lahat. Darating din si Mike, ang boyfriend ko, para dito magbagong taon. Dahil ako'y sa kanila nagpasko. Kung i-describe ko si Mark ay matangkad siya. Moreno. Maganda ang mukha at mabait. Matagal na rin kami ni Mike, simulang high school pa lang. Marami na nga nagsasabi na dapat daw ikasal na kami. Pero syempre sa tamang panahon. Dahil marami pa kaming kailangan na asikasuhin. 10:00 pa lang ng gabi, ay marami nang nag-iingay sa paligid. May mga nagtotorotot at nagpapaputok na. Mayroon ding nagkakaraoke, na yung iba'y sintonado naman. Maya-maya pa'y dumating na din si Mike. Napatitig ako sa kanya habang pababa siya ng kanyang kotse. Mayaman si Mike. Ako naman, sakto lang. Minsan napapataas na lang ang kilay ng iba. Dahil alam ko, iniisip nila na baka piniperahan ko lang si Mike. Of course, hindi ko gagawin yon. I have a business na kaya lang i-cover ang needs ko sa buhay. Habang papalapit si Mike na nakangiti, ay nakatitig lang ako sa kanya. May dala-dala itong red roses na nasa bouquet. Parang nag-slow-mo ang lahat. Ang paligid ay naging malabo. Natanging si Mike lang ang malinaw sa akin. Nang makalapit siya ay inabot nito ang bulaklak na agad ko namang kinuha. Saka ako nito niyakap at hinalikan sa noo. Nang makapasok kami sa loob, ay tinulungan ako ni Mike iayos sa mga pagkain sa lamesa. Tinanong pa ako ni Mike kung ako nagluto ng lahat ng pagkain. Kung pwede na nag-order na lang kami para hindi ako nahirapan. Mas gusto ko kasi na ako nagluto kasi para sa akin, mas masarap kapag ikaw mismo nagluto eh. Saad ko. Naglakad ito papunta sa likod ko at naramdaman ang pagyakap ng kanyang mga kamay sa akin mula sa likuran. At inilapat ang baba sa balikat ko at ang mga kamay ko naman ay nakahawak sa kanyang mga kamay habang dahan-dahan kaming gumagalaw na parang sumasayaw. Natigilan ako nang sabihin ni Mike na mahal niya ako out of nowhere without any context. Hindi ko alam pero parang kakaiba ang naramdaman ko nang sabihin niyang mahal niya ako. Yun ang unang beses na sinabi niya yon. Nang biglaan sa maraming taon na magkasama kami. Tinanong ko siya kung bakit bigla na lang siya nagsasabi na mahal niya ako. Kahit alam na alam ko naman na yon. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. At natigilan din ito kagaya ko. Pansin kong nag-isip siya. Nag-isip siya ng isasagot sa akin. Parang hindi nito alam kung ano ba ang tamang sagot sa tanong ko. Ngumiti siya bago sumagot na gusto lang niyang sabihin na mahal niya ako. Hindi na ako nagtanong pa. Habang hinihintay namin na sumapit ang bagong taon, ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang naging usapan namin ni Mike. Kahit pakampante ako, ay may naramdaman talaga akong kakaiba sa sagot niya. At kasabay ng pag-iisip ko ay ang pagputok ng mga fireworks. Habang si Mike ay pinapanood ang mga fireworks sa langit, ako naman ay nakatitig sa kanya. At nang sumapit ang 2:00, ay umuwi na rin si Mike dahil sa may trabaho pa ito. Hindi ko inakalang yun na pala ang huling pagkakataon na mayayakap ko siya. Simula nang umalis si Mike,
ng 2:00 ng madaling araw. Hindi na ako nakatanggap ng tawag or text. Hanggang sa umabot ang 2:00 ng hapon ay wala pa rin itong paramdam. Tinanong ko na rin ang mga magulang nito, pati na ang mga kaibigan niya. Ngunit kahit sa kanila ay wala itong paramdam. Pinuntahan ko na rin ito sa kondo niya. Pero tanging mga gamit lang niya ang nakita ko at walang bakas niya. Wala akong ginawa buong araw kundi ang kontakin siya. Pero malalim na ang gabi ay wala pa rin itong paramdam sa akin. Pati na sa mga kakilala kong kilala siya. Ibinaba ko ang cellphone ko. Nang matapos kong kausapin na nakababatang kapatid ni Mike na si Marlene. Wala pa ring balita ang mga ito. Kung saan pwedeng nagpunta si Mike. Hindi ko na rin napigilan mag-isip ng kung ano-ano. Na baka may nangyari ng masama sa kanya. Dahil sa yun ang nararamdaman ko. Napaupo ako sa sofa. Sa may sala. Nababalutan ng lungkot. Dahil sa hindi ko alam kung nasaan ang boyfriend ko. Nag-iisip ako kung anong ginagawa nito. Kung okay lang ba ito at kung nasaan man siya. Kinabukasan ay matamlay akong bumangon mula sa kama. Kahit na malungkot at nanghihina pa rin ako sa hindi pagpaparamdam ni Mike, ay pinilit ko pa rin gumalaw dahil sa kailangan ko ito. Kailangan na asikasuhin ko ang maliit na cafe business ko. Pagkatapos kong maligo at kumain ng breakfast, ay agad akong umalis ng bahay diretsyo ng cafe. It's only 10 minutes drive from my home. May sarili akong kotse, kaya mas madali ang pagpunta ko ng cafe. Minsan traffic nga lang. Pagkarating ng cafe ay nandun ang 2 kong empleyado na si Mang Danny at Aling Sabel na nag-umpisa na sa kanilang mga trabaho. Silang 2 ay mag-asawa. Sila yung mag-asawa na nagtitinda ng street foods noong ako ay high school pa. At nung matapos ako ng pag-aaral at nakapagpatayo ng sariling business, ay kinuha ko sila bilang empleyado simula pa nung ipatayo ko ang cafe. Naisip ko na gawin na lang silang tagapamahala dahil baka hindi nila kayanan pero they insisted at magaling din daw sila magtimpla ng kape. Kamusta ka, Melissa? Tanong ni Aling Sabel. Pagkarating ko sa may counter ng cafe ay saka lang ako sumagot sa kanya. Okay lang po, Aling Sabel. Sagot ko. At inilabas ang mga paperworks na kailangan ko ng asikasuhin. Wala pang mga customers nun. Dahil sa 7 a.m. pa lang at 8 a.m. magbubukas ang cafe. Kaya nagbababa na ng mga lamesa si Mang Danny. Habang si Aling Sabel ay nagpupunas na ng mga mesa. Habang binabasa ko naman ang mga paperworks, ay lumapit si Aling Sabel sa may counter at nagtanong tungkol kay Mike. Kung may balita na ba sa kanya. Wala pa rin po akong balita sa kanya, Aling Sabel. Sagot ko, habang nakatuon pa rin ang atensyon ko sa mga papel na hawak ko. Hindi na nagsalita pa rin si Aling Sabel. Saka bumalik na sa kanyang trabaho at ganun din ako. Lumipas ang buong araw na puro papel at cellphone lang ang hawak ko. Naghihantay kung may matatanggap bang tawag or text mula kay Mike. O kahit sa sino mong maaari magsabi sa akin kung saan man siya. Habang pumapasok at lumalabas ang mga customers. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, ay saktong natapos na rin ako sa mga paperworks na inaasikaso ko. Nauna na akong umalis dahil sa may lakad din ako. At pagkasakay ko ng kotse, ay agad akong umalis papunta sa restaurant. Napagkikitaan namin ang kaibigan kong si Leslie.
15 minutes away lang din yun mula sa cafe. Pagkababa ko ng kotse, ay hindi pa ako kaagad nakapasok sa loob ng restaurant. Dahil sa natigilan ako nang makita ko ang isang babae na saktong kakababa lang ng kanyang kotse. Naging pamilyar sa paningin ko ang babae nang makita ko ito. Ilang minuto ko rin itong tiningnan hanggang sa makapasok ito sa building na tingin ko ay restaurant din. Nang makabalik ako sa wisyo ay pumasok na rin sa restaurant. Pagkapasok ko pa lang ng restaurant ay agad ko nakita si Leslie. Nang kawain ako nito mula sa hindi kalayuan. Agad ko naman siyang nilapitan na may ngiti sa labi. Kahit na alam kong alam ni Leslie na peke ang ngiting yon dahil sa pinagdadaanan ko. Wala pa akong nakita mga pagkain at inumin sa table niya. Kaya alam kong hinihintay pa ako nito na makarating bago nag-order. Kaya yun nga ginawa namin. Hindi rin kami naghintay ng matagal para makuha ang order namin at agad namin yung nilantakan. Habang kumakain ay parang nawala ang isip ko. Para bang hinangin ang utak ko. Babalik na lang ako sa wisyo na magsalita si Leslie. Ang lalim naman ng iniisip mo. Ayos ka lang ba? Tanong nito at nagsubo ng tuna pasta na kanyang in-order. Alam mo namang hindi. Simula nang nawala si Mike. Alam mo hindi na ako naging okay kahit papilitan ko. Sagot ko habang iniikot ang tindor sa carbonara na nasa harapan ko. Hindi agad nagsalita si Leslie. Kahit na sa carbonara ako nakatingin, ay ramdam kong nakatitig sa akin si Leslie. Ramdam ko na naawa na ito sa akin. Dahil sa lahat ng mga problema na kinakaharap ko. Kahit ako naman inaawa na sa sarili ko. Katamtaman ng mga kinakain ko. Minsan ay may natitira pa. Minsan ay madalang na lang akong kumain dahil sa pag-iisip kay Mike. Pagkatapos namin kumain ni Leslie ay 9:30 na ng gabi. Umalis na rin kami kaagad sa restaurant. At sabay na kaming dalawang uuwi. Dahil sa on the way lang din naman ang bahay nila. Magkahawak kami ni Leslie na lumabas. At kahit papaano naman inapapangiti rin ako nito. Nakapasok na si Leslie sa kotse ko. Pero ako'y natigilan sa pagpasok. Nang mapansin ko muli yung babae. Na ngayon ay may kasama ng lalaki na blandang buhok. At maganda ang sense of style niya pagdating sa pananamit. Kagaya ng nangyari sa babae, ay napatitig ako sa kasama nitong lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na para bang aatakihin ako. Saya at lungkot na ang nararamdaman ko dahil sa lalaki. Pamilyar ito. The way he moves, his style, and his eyes are familiar to me. It's like I have seen those features before. It's like my Mike. Pero hindi ako sigurado dahil sa nakasuot ito ng face mask. Naramdaman kong bumaba ng kotse si Leslie at nawala ang atensyon ko sa lalaki na magsalita ito. Huy, bakit di ka pa pumapasok? Sino ba yung tinitingnan mo? Tanong ni Leslie na makababa ito. Tinuro ko naman sa kanya yung lalaki at babae na nag-uusap sa kotse. Sinabi ko rin kay Leslie na pamilyar ang kasama nitong lalaki na parang si Mike yun. Nakita kong lumapit siya ng konti para makita ang lalaki. Pero sapat na para hindi mahalata ng mga ito na tinitingnan namin sila. Hindi naman si Mike yun. Tsaka blonde naman ang buhok ng lalaking yan. Paano magiging si Mike yan? Sabi nito. Malay mo, nagpakulay ng buhok. Saad ko naman. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako naglakad papalapit sa dalawa. Pero hindi rin ako nakalapit.
nang bigla akong pigilan ni Leslie. Ano ginagawa mo, Melissa? Tanong nito sa akin na halatang nagtataka na. Baka si Mike yun. Lalapitan ko. Sagot ko. Melissa, hindi si Mike yan. Okay? Marami magkakamukha sa mundo. Kaya baka kung ano pa mangyari kapag nilapitan mo sila. Kaya halika na. Umasok na tayo sa loob ng kotse at umuwi na tayo. Saad ni Leslie. Hindi naman ako nagprotesta. At nakinig na lang sa kanya at umalis na kami. 10:00 ay nakarating na rin kami sa bahay ni Leslie. Pero hindi na muna siya umuwi sa bahay niya. Dahil sa nag-decide itong sa bahay ko na lang muna matulog. Dahil sa gusto nitong bantayan ako. Parang naging magulang na din sa akin si Leslie. Simula nang mawala si Mike, ay lagi na niya akong binabantayan na sobrang na-appreciate ko naman. Siya lang din ang close friend ko. Among all my friends, she stands out. Hindi na ako nag-abala pang magpalit ng suot dahil sa diretso na akong nahiga sa sofa. Pagkapasok pa lang namin ng bahay, pagod na pagod ako. Sobrang drained ako. Ang daming nangyari sa araw ko. Para nagsasabog ang utak ko sa dami ng iniisip ko. Naghalo-halo na lahat na hindi ko na alam kung anong uunahin kong isolve. Habang nasa kusina si Leslie at naghahanap ng maiinom, ay nakahiga lang ako sa couch, nakatitig sa kisame. Inaalala ang mga masasayang memories namin ni Mike na hanggang alaala na lang. Thank you. Balik po kayo. Saad ko na may ngiti sa labi. Sa last customer na kabibili lang sa cafe. At hinatid ko pa ito sa may pintuan at pagkalabas nito, ay saka ko isinara ang cafe. I flipped the open sign to closed. It was already 9 p.m. It's Wednesday and for the past 4 years, everything goes really well. Naging maayos na rin ako. Pati na ang business ko. Nagkaroon na ng maraming branches sa buong Pilipinas ang cafe ko na minamanage ng mga kamag-anak ko. Nakalis na si Mang Dani at Aling Sabel sa cafe at ako naman ay naiwan dahil sa may kailangan pa akong tapusin sa shop. Habang inaasikaso ko mga kailangan kong gawin ay natigilan ako. Napaisip. I thought of Mike. I suddenly felt like my heart was pricked by a needle, but it was only minimal. I thought of Mike. I suddenly felt like my heart was pricked by a needle, but it was only minimal. Matagal na panahon na rin ang lumipas. Pero kapag naaalala ko ang nakaraan, ay parang kahapon lang ito nangyari. Like it was still fresh. Days become weeks, and weeks become months, and months become years. Naghintay ako sa mahabang panahon. Pero habang tumatagal ay nawawala na rin ako ng pag-asa na mahahanap ko pa siya at babalik pa siya. But I thought, I don't have enough strength anymore to find him, to fight for him. Then, I realized it's time to give up. It's time to move on and focus on myself, and that's what I did. Inilaan ko ang attention ko sa pagpapalago ng business ko na naging matagumpay naman. Dahil sa pagpupursige ko. It was hard at first because there's something in me that bothers me while doing what I wanted to do. But I'm glad I still managed to do without a single tear coming down on my cheeks. Naisip ko, I've been crying for a long time. And now I needed to stop crying because it will just be a hindrance for me to be able to do something.
Nang matapos kong gawin ang mga kailangan kong tapusin sa cafe, ay sinigurado ko muna na maayos ang lahat sa cafe bago umalis. Nang makauwi ako sa bahay, ay as usual, I sat down on the sofa and that's when I felt the tiredness in me. Yun bang nararamdaman mo lang ang pagod kapag nakauwi ka na? When I felt that it was enough to make myself sad finally, I thought of something. Kahit na gusto ko nang kalimutan ng lahat ay hindi ko magawa. Nasaan na kaya si Mike? Buhay pa kaya siya? Ano na kaya ginagawa niya ngayon? Nagdurusa rin kaya siya katulad ko? Pinagdadaanan din ba niya mga sakit na pinagdadaanan ko? The pain that I'm still feeling, if he is, then it's good. Hindi patas para sa akin kung ako lang nasasaktan. If he's still alive, naisip kong iniwan niya ako. He left me without any reason, without talking to me. Siguro kung kinausap niya ako ay alam ko matatanggap ko pa kung ano man ang dahilan niya. Kahit na alam kong masasaktan din ako. Pero yung basta na lang niya akong iniwan sa ere, pagsapit ng bagong taon ay ibang usapan na. He gave me something that I cannot forget, that haunts me even in my dreams. I came back to reality when my phone rang. Kinuha ko naman kaagad sa bago ang cellphone at sinagot ang tawag mula kay Leslie. Saka ako tumayo at dumiretso ng kusina para kumuha ng maiinom. At buong gabi kami nag-usap hanggang sa makatulog na rin ako. Kinabukasan ay maaga akong nagpunta ng cafe dahil may mga orders na darating na kailangan mauna ako. Dahil sa akong kailangan tumanggap ng mga yon. Dahil tanghali pa darating si Mang Danny at Aling Sabel. Salamat! Saad ko na makaalis sa mga nag-deliver ng mga orders. Nagpasalamat din ang mga ito, saka umalis na. Agad ko naman inilagay ang mga yon sa stock room. Medyo nahirapan lang ako dahil medyo mabigat din ang mga yon. 6 na box lang naman yon, kaya hindi rin ako nagtagal sa paglalagay. At saktong paglabas ko ng stock room, ay may dumating na customer. Agad ako nagpunta ng counter. At binati na may ngiti sa labi ang customer na tinanong kung anong order nito. Habang kinukuha ko ang order niya, ay natigilan ako dahil sa kung ano ang in-order nito na kape. At pagkain ay paborito rin ni Mike. Inang paborito nitong orderin mula sa cafe ko. But I just brushed it off at tinuon na lang ang pansin sa customer. It was a food panda rider. Nagpapadeliver din kasi ang cafe ko. Pagkatapos kong gawin ng order ay kaagad ko naman itong ibinigay sa kanya. Sumapit ang tanghali at dumating na rin si Mang Danny at Aling Sabel. Kaya naghanda na rin ako para umalis. Dahil sa kailangan kong kitain si Leslie sa mall. Dahil ang Thursday ay bonding day naming dalawa. Tuwing Thursday lang din ang maluwag na schedule naming dalawa. Dahil may mga business din siyang minamanage, kaya hectic din talaga ang kanyang schedule. Na makapag-park ako sa parking lot ng mall, ay agad akong bumaba ng kotse at naglakad na papuntang mall. Nang maisip kong i-check ang cellphone ko sa bag, ay nakita kong nakabukas ang zipper sa baba kung nasaan ang wallet ko. Kaya tiningnan ko yon. Pero nakita kong wala na rin ang wallet ko. At nakazip naman yon bago ako pumunta sa mall. Kaya bumalik ako kung saan ako naglakad at nakitang nasa tapat lang yun ang kotse na katabi ng kotse ko. Nasabit siguro ang zipper kaya nabuksan ito. Pinulot ko ng wallet ko, ngunit habang inilalagay ko ang wallet sa aking bag, habang naglalakad pabalik sa mall, ay muli yung nahulog ng may makabanggaan akong isang lalaki.
Parang tumigil ang mundo ko nang makita kung sino ang nakabanggaan kong lalaki. Matagal na panahon ko nang hindi nakikita ang mukhang yon. Bumilis ang tibok ng puso ko na hindi ko alam ang gagawin. Pero nang maalala ko ang nakaraan, ay pinulot ko ng nahulog kong gamit. Saka yun inilagay sa bago at nagmamadaling umalis sa parking lot para mahanap na si Leslie. Dahil sa hindi ko kayang tingnan pang taong yon na nagbigay sa akin ng sakit pagkatapos ng ilang taon, ay ramdam na ramdam ko pa rin. Nakahinga ako nang maramdaman kong hindi ako nito sinundan. Pagkapasok ko sa loob ng mall, ay naupo ako sa bench at doon na bumuhos ang luha ko. Napatakip ako sa mukha ko habang umiiyak na hindi ko na inisip ang mga taong nakakakita sa akin na umiiyak ako. Nang makita ko si Mike, ay bumalik lahat ng masasakit na alaala na iniwan niya. Nang bigla na lang itong nawala ng walang paalam. Gustong-gusto ko siyang kausapin pero hindi ko magawa. Tanging galit at sakit lang ang nararamdaman ko. Hindi ko magawang magsalita sa harapan niya. Naramdaman ko na lang na may naupo sa tabi ko at niyakap ako. Hindi na ako nag-abala pang tumingin dahil alam kong si Leslie yon at sinusubukan akong patahanin mula sa pag-iyak. Hindi na nag-abala pa si Leslie na magtanong. Dahil kapag nakikita niya akong umiiyak, ay alam niyang si Mike ang dahilan. Nang huminahon na ako, ay nagpunta kami sa paborito naming restaurant na Leslie sa mall na may private room para sa mga customers. At doon ko'y kinuwento sa kanyang nangyari sa parking lot. Where I saw Mike again after 4 years of leaving me without any trace of him. Walang hiyang lalaki yan? Saad ni Leslie habang nakatayo at nakapamewang pa. Nakaupo lang ako habang may tumutulo pa ring luha mula sa mga mata ko. Pero habang patuloy kong pinupunasan ng luha ko, ay siya ring pag-agos muli nito. It was like a fall. Umupo na muli si Leslie sa tabi ko at inalo ulit ako. Maraming salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin. Saad ko, habang nagpupunas pa rin ng luha. Siyempre naman, kahit anuman ang mangyari hindi kita iiwan. Saad naman niya saka ako niyakap. Saktong dumating ang waiter para kunin ang order namin. At sa wakas wala ng luha na tumutulo mula sa mga mata ko. Ang tangang ginawa na lang namin ng gabing yon ay kumain ng kumain habang pinag-uusapan ng mga bagay na nakakapagpasaya sa amin. Para naman kahit papaano ay mawala sa isip ko ang muling pagkikita namin ni Mike. Alam kong simula nun ay mas lalong magiging magulo ang buhay ko. Because, knowing Mike, hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pero knowing myself too, I bet he won't get what he wants. Pagkatapos namin kumain ni Leslie, nag-drive na pauwi sa bahay namin. Dahil sa alam niyang hindi ako kaya mag-drive kapag may nangyaring hindi maganda sa akin. Lalo na kapag tungkol kay Mike. We bid goodbye and after that, hindi ako makatulog. Ang nangyari sa parking lot ay naglalaro pa rin sa isip ko. Maraming katanungan na naglalaro sa isip ko na hindi ko alam kung ano ang iisipin ko at gagawin. At ang nagawa ko nalang buong gabi isipin si Mike. Habang nasa cafe ako, hindi pa rin nawawala sa isip ko si Mike na hindi naman talaga. Pero yung pagkikita ulit namin ay binabagabag ako hanggang sa makarating ako sa cafe. Biyernes, kaya walang masyadong customers na nagpupunta. Hapon na rin kasi. Tuwing Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo lang maraming customers. At sa Friday lang matumal na hindi ko naman ikinakabahala.
Nabalik ako sa realidad nang marinig ang bell ng cafe. Tanda na may pumasok na customer. Kaya agad kong inayos ang sarili ko para maging presentable. Dahil kahit hindi ako tumingin sa salamin, ay alam kong hindi maayos ang sarili ko. Wala rin kasi sina Aling Sabel at Mang Dani at isang lalaki. Pero hindi ko masyadong maaninag ang mukha nito dahil sa nasisinaga ng araw ang mukha nito at dahil na rin sa suot nitong cap. Nang makita ko na ito ng maliwanag, ay nakita kong si Mike yon. Pumasok sa cafe na para bang walang nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ko habang pinapanood ko siyang umupo sa may gilid. Sa dating upuan na dati niyang inuuko pa. Tuwing nagpupunta siya sa cafe kapag kailangan niya akong sunduin. Sunod-sunod na mga salita ang pumasok sa isip ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili ko bago pumunta sa table niya. Pinilit kong ngumiti. Baka sa mukha ko ang determinasyon. Pero ramdamang kaba na makausap muli siya. Hindi ko hahayaang makita niya kung gaano niya pa rin ako naaapektuhan. Anong pwede kong kunin para sa'yo? Tanong ko. Pilit na pinapatatag ang boses ko. Tumingala sa akin si Mike at nagkatinginan kaming dalawa. Saka nito sinabi ang order niya na ang boses na ay malambot at parang may bakas ng pagsisisi. Pero hindi ko yun binigyang pansin. Tumango ako habang sinusulat ang order niya. Hindi ako tiwala sa sarili ko na hindi ako makakapagsalita ng hindi tama. Lalo na nasa harapan ko ang taong dahilan kung bakit miserable ang buhay ko. Oo, alam ko na dapat na ako mag-move on. Pero hindi. Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Habang pabalik ako sa counter, ay bumalik lahat ng ala-ala naming dalawa ni Mike. Our late night conversations. Ang palihim na mga halik, ang tawanan, at mga luha. Pero higit sa lahat, naaalala ko ang araw na umalis siya ng walang paliwanag. Iniwan ako mag-isa para pulutin ang durog ng mga peraso ng puso ko. Habang inihahanda ko ang kape niya, hindi ko maiwasang magnakaw ng tingin sa kanya. Ganoon pa rin naman ang itsura niya. Parang tumigil ang oras para sa kanya, kaya hindi nagbago ang itsura nito. Ganoon pa rin ang pagkakaayos ng kanyang buhok, pero iba na ang kulay nito. It was bland. At lumalabas ang dimples niya sa tuwing ngingiti siya. Pero hindi sapat ang mga yon para makalimutan ko ang sakit na idinulot niya sa akin. Huminga ako ng malalim at naglakad pabalik sa lamesa niya. Hawak-hawak ang kape nito at inilapag yun sa lamesa. Heto na ang kape mo. Saad ko sa mahinang boses. At hindi hinahayaan na mawala ang padar na ginawa ko sa pagitan naming dalawa. Tumingala ito sa akin. Ngumiti ng katamtaman. Nagpasalamat ito, kasama ng pagbanggit sa pangalan ko. Hindi ko maiwasang mapamura sa paggamit niya ng pangalan ko, pero sa isip ko lang yon. Mabuti na lang at walang customer, kundi siya lang. Melissa. Ulit ko. May halong pait ang boses ko. May tapang ka pa palang sabihin ng pangalan ko pagkatapos mong mawala. At hindi na lang nagparamdam ng 4 years nang walang paalam. Saad ko na makabalik ako sa counter. Hindi ko na napigilan ng sarili ko nang banggitin ito ang pangalan ko. Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Mike. Tumayo ito at lumapit sa counter saka nagsalita. Sinabi nito kung gaano siya nagsisisi sa pagkakamaling nagawa niya sa akin. Sa pag-iwan niya sa akin. Sa pag-abandona niya sa akin. At dagdag nito na simula nun ay minumulto siya ng ginawa niya.
Pinagkrus ko ang aking mga braso sa aking dibdib. Nanlilisik ang mga mata ko na nakatitig sa kanya. Sa tingin mo ay mapapatawad kita? Basta humingi ka ng tawad sa akin? Iniwan mo ako nang walang salita, Mike. Nang walang paliwanag. Alam mo ba kung gaano kasakit ang ginawa mo sa akin? Sa 4 na taon, naging miserable ang buhay ko. Hanggang ngayon, dahil sa'yo. Tapos pupunta ka na lang dito at hihingi ng tawad? Saad ko, wala na akong pakialam. Kung bakas na sa boses ko ang galit. Gusto kong maramdaman niya kung gaano ako kagalit sa kanya. I won't deny that to him. Bumaba ang tingin niya mula sa akin. Pansin kong nanginginig ang mga kamay niya. Habang sinasabi na alam niya kung gaano niya ako nasaktan at kung gaano siya nagsusorry. Na hindi niya ako maharap at hindi masabi sa akin ng dahilan. Kaya kailangan niyang umalis dahil ayaw na niya akong masaktan. Bakit? Pwede mo naman akong kausapin ah. Pwede mo namang sabihin sa akin. Dahil kahit anong piliin mo'y masasaktan at masasaktan pa rin naman ako. Saad ko. At alam kong ramdam nito ang sakit na nararamdaman ko. Dahil sakita ko yun mula sa mga mata niya. Huminga ng malalim si Mike. Nagmamakaawa ang mga mata nito. Telling me how scared he is. Kung gaano siya takot na mawala ako. At harapin ang sarili niyang demonyo. At ang pag-alis ang tanga niyang inisip na paraan. Ipinilig ko ang ulo ko. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Mike, hindi ikaw ang dapat na magdesisyon para sa akin. Bulong ko. Halos hindi ko na marinig ang boses ko. Iniwan mo ako. Pagkatapos kong magsalita, ay nabalot ng katahimikan ng paligid na ang tanging mabilis na pagtibok lang ng puso ko at pagpatak ng luha ko sa counter ang ingay na maririnig. Sa wakas ay si Mike nang pumutol sa nakabibinging katahimikan na yon at sinabing alam niyang hindi na niya mababago ang nakaraan. Pero kung hahayaan ko siya, ay babawi siya sa lahat ng ginawa niya na magiging mabuti na siyang tao para sa akin. Ramdam ko ang sinseridad sa boses nito. Pero nagtatalo ang mga isipan na tanggapin siya ulit o paalisin siya sa cafe at huwag na siyang patawarin. Hindi ako nagsalita dahil sa hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Nag-aalala na mali ang mababanggit ko, kaya hindi ko nalang inabala ang sarili ko na magsalita pa. Dahil doon ay umalis na siya. Ngunit bagay na nagsalita pa ito at sinabi kong gaano niya ako na-miss. Pag-alis na ay agad kong inilagay ang closed sign at patakbong bumalik sa counter. Saka napasalampak na lang sa sahig at doon na tuluyang bumuhos ang luha ko. Niyakap ko ang sarili ko. Inakala ko noon na kapag nakita ko muli si Mike ay mapapatakbo ako sa kanya para yakapin siya. Dahil sa saya na nakita ko muli siya. Pero hindi. Hindi yun ang nangyari. Tanging kirot, sakit, galit, at kalungkutan lang ang nararamdaman ko. Alam kong mahal ko pa siya. At kung gaano ka gusto na yakapin siya. Pero napapangunahan ng galit ang puso at isip ko. Hindi ko na inabala ang sarili ko na tingnan kung sino ang pumasok sa loob. Dahil alam ko naman na si Aling Sabel at Mang Danny yon. Nang makita nila ako, ay agad nilang tinanong kung anong nangyari. Pero hindi ko sila nasagot. At yumakap na lang kay Aling Sabel na nakaluhod sa paanan ko. Habang si Mang Danny naman ay nasa tabi lang nito na may pag-aalala sa kanilang mukha. Hanggang sa sumapit ang gabi, ay hindi ako iniwan ni Mang Danny at Aling Sabel.
Sinabihan ko silang pwede naman silang umuwi. Ngunit nagpumilit sila na bantayan ako. Hanggat hindi dumadating si Leslie na tinawagan nila gamit ang telepono ng cafe. It was 8 in the evening already. Ilang sandali pa noon ay dumating na rin si Leslie na nag-aalalang lumapit kaagad sa akin at niyakap ako. Kahit na halos puro na lang sakit ang nangyayari sa akin, ay hindi pa rin nawawala ang mga taong may pakialam. At handa akong alagaan. Okay lang yan, Melissa. Iiyak mo lang yan. Kaya mo yan. Saad ni Leslie na paluhana. Alam kong nasasaktan na rin ito dahil sa nangyayari sa akin. Bakit ba ako pa? Hindi sa gusto kong sa iba dapat ito nangyari, pero bakit ako? Masama ba akong tao, Leslie? Tanong ko sa kanya. Habang nakaupo kami sa isa sa mga lamesa ng cafe. Habang umiiyak pa rin ako. Hindi. Dahil mabait kang tao, okay? Sobrang bait mong tao. May mga bagay na deserve natin. Pero hindi mo deserve na mangyari sa'yo ang lahat ng to. Sagot niya. Hawak-hawak ang mga kamay ko. Wala akong ibang ginawa buong gabi sa cafe kundi umiyak ng umiyak. Ilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko habang nasa tabi ko silang tatlo at tinahayaan lang akong umiyak sa harapan nila. Kinabukasan ay hindi ako pumasok sa cafe. Hindi dahil sa tinatamad ako, pero dahil pakiramdam ko ay hindi ko kaya dahil sa mga nangyari sa buhay ko. Natatakot akong magulo ang lahat, kaya humingi ako ng pabor. Kina Aling Sabel at Mang Danny, na sila muna ang bahala sa cafe. Na hindi naman nila tinanggahan, at magpahinga na lang daw muna ako dahil sa kailangan na kailangan ko to. Pero hindi ko ginawa. At hindi ko rin alam kung bakit. Parang hindi ko kaya magpahinga. At hayaan nila ang mga problema na sakupin ako. Tumayo ako mula sa bintana at dumiretso sa banyo para maligo at mag-toothbrush. 10:00 na ng umaga at mataas na ang sikat ng araw na tumatama sa nakasarang bintana na nakatapat mismo sa pwesto ng kama ko. Hindi na ako nag-abala pang magtimpla ng kape at kumain ng agahan. Dahil sa hindi ko ramdam ang gutom, kahit kagabi pa ako hindi kumakain. Nagdesisyon akong bisitahin nilang ang puntod ng mga magulang ko. Pagkarating ko sa sementeryo, ay pinarada ko lang ang kotse ko sa may tabi ng puntod ng mga magulang ko. At naglakad na lang ako papunta roon. Dala-dala ang bulaklak na para sa kanila. Huminto ako sa puntod ng aking mga magulang. Nangingilid ang mga luha sa aking mga mata habang nilalagay ko ang isang bouquet ng paborito nilang mga rosas sa kanilang lapida. Ang mga alaala ng kanilang mainit na yakap ay nananariwa sa aking isipan. Sobrang miss ko na sila. Dahil sila ang mga taong nakakaalam kung ano makakapagpasaya sa akin. Pero masaya na rin ako sa alam kong nasa magandang lugar na sila. Habang pinupunasan ko ang aking mga luha. Isang pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan ko ang pumutol sa aking pag-iisip. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko si Mike. May dala itong bulaklak. Mike? Saad ko na parang pabulong na. Ano ginagawa mo rito? Hindi pa ito nagsalita at inilagay ang dala nitong bulaklak sa puntod ng mga magulang ko. Finally, pagkatapos ng pag-uusap namin ni Leslie, ay nakumbinsi ako nito. Natuloy nang kausapin si Mike na pakinggan kung anong sasabihin nito. Sa susunod na magkita kami at sigurado ay ito ng pagkakataon na yon.
Pansin kong hindi siya komportable at ganoon din ako. Hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata ko. Saka ito nagsalita. Gusto kitang makita. Gusto kong humingi ng sorry at magmakaawa para mapatawad mo ako. Nagsiwalang bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ang pag-asa na hindi ko alam kung bakit. Eto na nga ba ang pinakahihintay kong sandali? Ang paliwanag niya na matagal ko nang hinihintay para makapag-move forward sa buhay. Ngunit habang nakatingin ako sa mga mata ni Mike, nakita ko ang sakit at panghihinayang. Ngunit walang sagot. Iniwan mo ako ng walang pasabi, Mike. Sagot ko. Nanginginig ang boses ko dahil sa emosyon na nararamdaman ko. Nawala ka sa buhay ko. At hindi ko na maiintindihan kung bakit. Huminga ng malalim si Mike. Nanginginig ang mga kamay niya na nasa gilid niya. Habang paulit-ulit na sinasabi ang mga sinabi niya nang unang magkita kami. Pati na ang mga sinabi niya kani-kanina lang na gusto niya akong protektahan. Nadagdagan ang pagkalito ko sa bawat salitang binibitawan niya. Pinoprotektahan ako? Wala sa kung ano. Kailangan ko ng mga sagot at hindi ang mga misteryosong mga pahayag niya. I loved you, Mike. Bulong ko habang tumutulo ang mga luha ko. At kagaya ng sinabi ko ng una, bigla ka na lang nawala. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko? How broken I was? Humakbang papalapit si Mike. Puno ng tunay na pagsisisi ang kanyang mga mata. At sinabi na katulad ng kanyang sinabi na magkita kami sa cafe. Ay araw-araw siyang pinagmumultuhan ng ginawa niya sa akin. At nakikiusap na bigyan ko siya ng pagkakataon para ayusin ang lahat. Para buuin muli ang tiwala kong sinira niya. Nanginginig ang puso ko sa pagnanais na bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. At ang takot na manumbalik ang sakit na idinulot niya sa akin. Huminga ako ng malalim. Pilit na inaalis ang iniisip ko. Mike, hindi lang tungkol sa pagpapatawad ang pagmamahal. Kundi tungkol din ito sa pag-unawa, commitment, at komunikasyon. Saad ko. Puno ng determinasyon ng boses ko. May utang kang paliwanag sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ito nagsalita. Nakatayo lang si Mike sa harapan ko. Napabuntong hininga na lang ako sa hindi niya pagsagot sa mga sinabi ko. Knowing him. Hindi niya sasabihin ang gusto kong malaman. Kaya nagpaalam na ako sa puntod ni na mama at iniwan si Mike mag-isa roon. Pero bago ako umalis ay sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi ka titigil sa paghingi mo ng tawad. Pero hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo, hindi ko tatanggapin ang sorry mo. Sabi ko na may pagbabanta sa boses ko. At sinadya ko yun para maramdaman niya na ayaw kong pinapaikot ako. Habang naglalakad ako papunta sa kotse ko, ay ramdam ko nakatingin siya sa akin. Pero hindi ako nag-abalang lumingon sa kanya. Dahil hindi ko itatanggi na mahal ko pa siya. At posibleng hindi ko ulit mapigilan ng sarili ko at lapitan ito at yakapin siya. Pero kinaya ko nang makasakay ako sa kotse. Ay agad ko yung pinaandar. At doon na tumulo muli ang luha ko. Binala kong pumunta sa cafe. Pero dumiretso na lang ako sa bahay. At dumiretso sa kwarto. Saka hinanap ang box na naglalaman ng mga bagay na galing kay Mike. Ilang minuto kong pinagbasdan ng mga yon. Saka ako tumayo dala-dala ang box at pumunta sa likod ng bahay na may daladalang lighter.
Nilagay ko sa sunugan ng mga basura ang box na yon at binuksan ng lighter. Pinagmasdan ng box at bago ko pa man masindihan ng box, ay isang kamay ang pumigil sa kamay ko. Nahawak ang lighter at hinablutin mula sa akin. Si Mike yun. Lumingon ako sa kanya. Wala akong ibang maramdaman kundi galit sa puso ko. Tinanong ko ito kung ano ginagawa niya sa bahay ko. Kahit alam ko kung ano ay sasagot nito. Hihingi lang ito ng tawad sa akin. At sawang-sawa na ako sa paghingi niya ng tawad. Na hindi naman niya sinasabi kung ano talagang dahilan kung bakit niya ako iniwan. At tama nga ako. Siya naman ang sumunod at nagtanong sa akin tungkol sa kung anong gagawin ko. Ang mga yan, sa tuwing nakikita ko ang mga yan ay naaalala kita. Pati na rin ang ginawa mo sa akin. Yung pag-iwan mo sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit ngayon ko lang naisipan gawin to eh. Hindi na ako nagulat na humingi muli ito ng tawad sa akin, na palagi niya ginagawa kapag nagkikita kami. Unti-unti na akong naririndi sa paghingi niya ng tawad. Nakakasawa na. Nakakairita na. Dahil sa ayaw ko nang marinig pa ang mga salitang lumalabas sa bibig niya, ay naglakad ako pabalik sa loob ng bahay. Ngunit bago pa man ako makapaglakad, ay pinigilan ako nito. Na agad kong binawi mula sa pagkakahawak niya. At doon ako parang bulkan na sumabog dahil sa galit na naipon sa loob ko. Ano ba? Hihingi ka ng tawad pero hindi mo naman sasabihin kung ano ang dahilan ng pag-iwan mo sa akin? Para ano? Para protektahan ako? Oo, sige. Gusto mo akong protektahan. Pero deserve ko namang malaman ng totoo, di ba? Ano bang mahirap sa pagsasabi ng totoo? Kung hindi mo lang din sasabihin ng totoo sa akin ay umalis ka na bago pa kita ipapulis. Galit kong saad sa kanya. Ngunit hindi ko ulit nagawang gumawa ng hakbang nang maramdaman ko ang pagyakap nito sa akin. Nakaramdam ako ng init ng pangungulila sa mga yakap niya. Pero hindi ako nagpadala. At pilit na kumakawala sa yakap nito. Na hindi naman ito hinahayaan. At lalo lang nitong hinihigpitan ng pagyakap sa akin. Kasabay ng pagpupumiglas ko sa kanya, ay ang muling pagtulo ng luha ko. Habang sunod-sunod ang paghingi muli ng tawad ni Mike. Dahil sa hindi ko na kaya, ay tumigil ako sa pagpupumiglas. Alam kong hindi rin ako nito papakawalan. Nasa loob kami ng bahay, nakaupo sa sofa. Nakatalikod ako sa kanya. Habang nakaupo naman siya sa kabilang parte ng sofa na nagsasalita. Ayaw kong makita mukha nito, na para bang nag-uudyog sa akin na patawarin na siya. Ayaw ko lang na maulit ang mga nangyari. Kung sakali na mapatawad ko siya, hindi ko na rin alam. Pinapakinggan ko lang siyang magsalita na hindi lumilingon sa kanya. Pero nang marinig ang sinabi nito, na sa tamang panahon ay sasabihin niya ang totoo, ay unti-unting lumuwag ang pakiramdam ko. Para na rin matapos na ang lahat, ay pinagbigyan ko na ito. Nang muli siyang humingi ng isa pang pagkakataon na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Pero sinigurado ko na hindi muli magigiba ang pader na muli kong binuo na nasira ng una. Itinata ko na lang sa isip ko na hindi na niya magagawa ang sinabi niya. At yun na ang huling pagkakataon niya. At tuluyan ko na siyang kakalimutan na taalisin sa buhay ko. Kinabukasan ay sumulpot na lang si Mike, dala-dala ang mga stocks ng cafe. At tinutulungan ng mga nag-deliver. Hindi ko na lang din siya pinansin. At itinuon ng pansin sa mga ginagawa kong papeles na kailangan ng maayos sa araw na yon. Ramdam kong patingin-tingin ito sa akin
At ganoon din naman ako. Habang nagbababa ito ng mga stacks, ay pinagmasdan ko ito. Iniisip kong worth it ba ang muli kong pagbigay dito ng isa pang pagkakataon. But on the other hand, ay masaya naman ako. Dahil sa kahit na ilang beses ko itong itaboy, ay determinado pa rin siyang gawin ng lahat mapatawad at matanggap ko ulit siya sa buhay ko. Sumapit ang gabi. Nasa cafe pa rin si Mike. Tinutulungan kami mag-ayos ng cafe dahil sa magsasara na rin ito hanggang sa umalis na ang huling customer namin. Pwede ka nang umalis. Malamig kong saad. Nang makuha ang mga baso sa isang table at inalagay yun sa counter. Ngunit sinabi nito na hihintayin niya ako matapos sa ginagawa ko para maihatid ako sa amin. Pero tinanggihan ko ito. Dahil sa may kotse naman ako at kaya ko naman ng sarili ko. Hindi na rin naman siya nagsalita. At pagkatapos niyang ilagay sa kusina ang mga natirang baso sa mga lamesa, ay nagpaalam na rin ito na aalis na. Hindi ko naman napinansin na tanging si Mang Danny at Aling Sabel na lang ang nagpaalam sa kanya. Hindi na ako nag-abala pang magpaalam. Nasa isip ko pa rin. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip nito. Na kapag nagpaalam ako sa kanya, ay hindi na siya babalik. O kaya naman, ay bakit pa? Inaasahan ko ng posibleng mangyari yon dahil sa nangyari na nga ito noon. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Melissa? Tanong ni Aling Sabel. Opo, Aling Sabel. Hayaan niyo siya. Makulit siya eh. Kaya pinagbigyan ko na para tumigil na rin siya kakahingi ng tawad. Dahil nakakarindi na rin po. Sagot ko. Kung ano ang gusto mo. Saad naman ni Aling Sabel. At pumasok sa kusina. Napaisip muli ako kung tama nga ba ang ginagawa ko. Pero eto ang hiningi niya. Eto ang gusto niya. Kaya magtiis siya kung anong pinasok niya. Hindi ako yung tipo ng tao na basta-basta nalang mapapatawad kahit may nagkasala sa akin. Kahit pa maliit o malaking bagay pa yan. Dahil kung nasaktan ako ay nasaktan ako. Lalo na kung nakaperwisyo ito sa buhay ko. Kagaya ng ginawa ni Mike sa akin. Linggo. Kinabukasan ay hindi dumating si Mike sa cafe. Buong araw itong wala. Dahil sa kinailangan ko ng tauhan, ay nagpresenta ito. Kaya tinanggap ko na rin para madali at hindi ako maghanap. Kaya nagpaalam ako kina Aling Sabel at Mang Danny na pupuntahan ko si Mike dahil wala na siyang kapalit sa trabaho niya. Hindi naman pwedeng bigla na lang siyang hindi papasok sa trabaho niya at may ipinangako siya sa akin na dapat niyang tuparin. Nang makarating ako sa bahay niya, sa bagong bahay niya, na hindi ko alam kung bakit bumili siya ng bago. Pero ayaw ko nang alamin pa. Bumaba na ako ng kotse para makapasok na sa loob. Wala nga rin akong balak malaman kung saan ito nakatira. Pero basta na lang niya sinabi sa akin ng kanyang address. Pagkatapat ko pa lang sa gate, ay nakita kong bukas yun. At may isang sasakyan din sa labas na alam kong hindi kay Mike dahil hindi ito nagmamaneho ng ganoong kotse. Dahil sa kulay pink ito. Hindi rin iniwan ni Mike ang gate niya na bukas kahit pa nasa loob naman siya. Hindi rin iniiwan ni Mike ang gate niya na nakabukas kahit nasa loob naman siya. Pero ipinagkibit-balikat ko na lang yon dahil baka nakaligtaan lang niya at pumasok na sa gate. Hindi na ako nag-abala pa na isara yon. Pagkapasok ko sa loob, ay nakaramdam ako ng kakaiba na para bang may mali sa paligid. Napakatahimik ng buong bahay. Pero alam kong may tao sa loob. Hindi ko yun pinagsawalang bahala
Dahil alam ko na mga ganoong pakaramdam. Kahit di ko nakakita ay alam kong may mali. Dahil sa ramdam ko yon. Kaya nagtungo ako sa kusina at kumuha ng kutsilyo. At baka may magnanakaw na pala sa loob. Saka ako umakyat papunta sa second floor ng bahay na hindi gumagawa ng kahit na anong ingay. At dahil na rin sa tinanggal ko ang suot kong sapatos na alam kong gagawa ng ingay. At dala-dala yun pati ng kutsilyo paakyat sa taas. Tinalasan ko ang aking pandinig para malaman kung saan ba posible na naroon si Mike. Kasama ang may-ari ng kotse na nasa labas ng bahay niya. Iniisip na babae ang kasama nito. Pero hindi yun ang inaalala ko. Kundi kung ano na ang nangyari sa kanya dahil sa kakaibang nararamdaman ko. Nang makarinig ako ng ingay mula sa isang kwarto na hindi ko pa natitingnan kung andun si Mike, ay dahan-dahan ako naglakad patungo roon at nakitang nakabukas yun. At nakita ko ang isang babae na nakatayo sa paanan ng walang malay na si Mike na nasa sahig. May hawak itong baril at nakatutok sa kanya. Nang makita ko ng malapitan ng babae, ay napagtanto ko na yun ng babae na nakita ko nung gabing nagpunta kami ni Leslie sa restaurant. At alam ko na si Mike ang kasama niya nung gabing yon. Pero imbes na galit ang maramdaman ko, ay ang tanging kagustuhan kong makuha si Mike sa kamay ng babae. Dahil sa alam ko ng mga oras na yon na masama ito. Na may masama itong bala kay Mike. At halata naman dahil sa hawak nitong baril. Dahan-dahan ako naglakad papalapit sa nakita kong vase sa may gilid ng pinto na hindi gumagawa ng ingay. Para makita ako ng babae at paputukan ako. At pagkakuha ko ng vase, ay dahan-dahan naman akong lumapit sa kanya. At nang mapalingon ito sa akin, ay wala akong sinayang na segundo at hinampas yun sa kanya na agad naman nang ikinawala ng malay. Kinuha ko ang baril nito. Saka nilapitan si Mike. Nakita ko may sugat sa batok na alam kong galing sa baril at pinilit siyang gisingin. Nagising naman ito at agad na kaming umalis sa bahay gamit ang kotse ko. Dumiretso kami sa bahay ko. Pagkarating namin ay agad kong ginamot ang natamo nitong sugat sa batok at nakahinga naman ako ng maluwag dahil alam kong hindi yun malala. Ngunit habang ginagamot ko ang sugat nito, ay hinawakan ako nito sa braso at hinatak papunta sa kanya. Saka ako niyakap ng mahigpit. Doon na bumuhos ang luhang matagal ko nang pinipigilan. Simula nang makita ko siyang nakahandusay sa sahig ng kwarto na yon. Hindi ako nagsalita. Ninamnam ko ang yakap ni Mike na alam kong kailangan ko rin at hinayaan ang mga kamay ko na pumalibot dun sa kanya para yakapin siya. Ilang minuto na nasa ganon ang aming posisyon habang sinasabi namin kung gaano namin na-miss at kamahal ang isa't isa. Bigla na lang nawala ang lahat ng sakit na sumakop sa akin sa loob ng 4 na taon. Para bang hinanga na lang ang lahat ng mga yon. Ramdam ko pa rin ang pagmamahal nito sa akin na may sinseridad. Hindi nagbago. Bago pa man kami kapusin ang hininga. Dahil sa higpit ng yakap namin sa isa't isa, ay kumalas na ako. Tapos ko na rin gamutin ang mga sugat na sa batok at hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at tinanong ko ano ang nangyari. Ramdam ko nang yun ang tamang panahon na sinasabi nito. Nasasabihin na nito sa akin ng totoo. Alam kong masasaktan ako sa sasabihin na to, pero handa na ako para roon. Matagal na. Nang sabihin nito sa akin ng totoo, na kaya niya ako iniwan noong bagong taon, 4 years ago, ay dahil sa babaeng hinampas ko ng vase. She was obsessed with Mike. Kaya ginawa niya ang lahat para makuha siya to the point na pinagbantaan niya si Mike
nagagawan ako ng masama kapag hindi siya sumama sa kanya. Kahit ayaw ni Mike dahil alam niyang masasaktan ako, ay ginawa niya pa rin dahil sa gusto niya akong protektahan. At sumama siya sa babae papuntang ibang bansa. Gustong tumakas ni Mike pero hindi niya magawa dahil may kakayanan din ng babae na hanapin at bantayan siya. Ganun ito ka-obsessed sa kanya pero nagawa niya ito ng paraan. Ngunit nagawa pa rin itong mahanap siya. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko, kaya napayakap na lang ako kay Mike nang mahigpit. Ngunit napabalikwas kami sa aming kinauupuan ni Mike nang bumukas ng malakas ang pinto ng bahay ko. At ang babae ang may gawa noon. May mga kasama na itong dalawang armadong lalaki. Akin na siya. Ibalat mo siya sa akin. Saad nito. Taas noo. Pero hindi ako nagpatinag dahil akin siya. Simula pa lang. Hindi siya sayo at hindi siya magiging sayo. Mas may tatag sa boses ko. Nang sabihin ko yon, ay kumunot ang noon nito. Tanda na galit ito. Saka nito hinablot ang baril ng isa sa mga kasama niyang lalaki at itinutok yun sa akin. Pero hindi ako natakot dahil sa mga oras na yon ay parating na ang mga pulis. Pinipigilan ako ni Mike pero hindi ko siya pinansin. At babawiin ko siya. Pagkatapos kong sabihin yon, ay inihanda nito ang baril para paputukan ako. Ngunit dumating na ang mga pulis at napaligiran na ang buong bahay. Kaya wala na itong nagawa kundi dumapa sa sahig bago sila hulihin. Nilapitan ko ito habang pinupusasan siya. May ngiti sa aking labi. At nabawi ko na siya. Nakangiting saad ko. Bago ito ilabas ng mga pulis at isakay sa kotse, kasama ang mga tauhan nito. Naramdaman ko naman ang kamay ni Mike sa aking balikat. Sa wakas ay malaya na si Mike. Malaya na kaming muli at hindi na magugulo pa. Lumipas ang 2 taon, ay may sarili na kaming pamilya ni Mike. May isang anak na gwapo at maganda, na kamukha naming 2. Hindi naging madali ang pamumuhay namin. Dahil sa 2 taon na yon, ay ginagambala pa rin kami ng babaeng yon. Pero hindi ito nagtagumpay dahil sa hindi kami nagpapatalo. Habang nasa balkonahe kaming 2 at nasa likuran ko si Mike, nakapulupot ang mga kamay niya sa akin. Pinapanood namin ang papalubog na araw. Napakaganda nun. Nagawa namin muli panoorin lumubog ang araw. Kagaya ng ginagawa namin noon na matagal naming hindi nagawa dahil sa mga problemang dumating sa aming buhay. Pero masaya kami dahil sa nalagpasan namin ang lahat ng yon na hindi kami sumuko kahit pareho kami nasasaktan. Dahil sa alam namin sa aming puso na huwag basta susuko kahit gustuhin mo man. Dahil lang sa pagod ka na. Nilabanan naming 2 yon. At ngayon magkasama na muli kaming pinapanood ang palubog na araw.